First time sa Updated with Nelson Canlas. Hi! Finally, nag-guest mo naman ako dito. So ito na. Sobrang interested ako talaga. Yung love life mo. Ang sabi mo sa akin, ang kwento mo sa akin is yung husband mo is actually your childhood sweetheart. Yes. Actually, he's not my husband yet, pero tawag ko sa kanya husband. Hubby. Oo. Hubby. Kasi we're partners in life naman na talaga. And doon naman din kasi papunta yun. Diba? Oo Siya naman. He is the best friend of my brother. And kilala ko na siya. Kilala na namin siya ng buong family ko ever since we were 6-7 years old. No way. Yes. As in, talagang kalaro mo, ganon? Yes. As in, Ganong yung level? first crush, first love ko siya. Na I Wow. want to play with my brother. I want to be with my brother kasi diretso sa house. Parang ganon. So, oo. And hanggang sa high school, crush ko siya. Pero kasi, he saw me as a sister. Kasi best friend niya, di ba, yung kuya ko. So, ayaw niya masira yung friendship nila when we grew up na. And then, lagi na lang parang nasaktan ako. So, niligawan niya ako siguro magka-college na ata. Kasi sabi ko sa kanya, no, you're just like my brother. Ganong effect. May ganong... So yun na nga, yun yung tanong ko kasi 'di ba yung mga childhood sweethearts natin or so to speak, yung mga nakalaro natin nung bata tayo, pag naging teenager tayo, 'di ba parang nagiging friend zone agad. Oo, karamihan. ako yung friend zone. Ikaw yung unang friend zone. Ako, kasi syempre naiintindihan, ngayon ko lang naman syempre naiintindihan na parang mas importante kasi yung friendship niya with my brother, yung best friend niya. And ayaw niya masira yun. And I understand that. Pero siguro at that time, syempre na-hurt ako. Crush ko siya, di ba? Bagets. Oo. Medyo dinamdam ko yun hanggang sa paglaki ko. Pero teka muna, paano cross yung paths ninyo ulit? Kasi every time, parang lagi na lang may boyfriend ako, may girlfriend siya. Hindi nagtutugma, tapos hindi kami masyado nag-uusap. Siguro kasi like ako, naging awkward ako sa kanya. Ganun nangyari. Pero every time na magkakausap kami, hindi kami single pareho. So, walang friend zone pa din siya. And then may time na we were both single. And then ako mismo yung nagsabi sa kanya na parang, bakit nga ba hindi na lang tayong dalawa? Wow. Na parang, nagkataon na we were both single nga and then nagkausap kami. And then it just clicked na ang ganda nung timing ni God kasi parang ang dami ko na napagdaanan sa relationship. Ang dami niya na napagdaanan sa relationships. And nakita ko, we both saw each other in different relationships, diba? So walang tinatago or any. So nung yun na nga, nagkausap kami, biglang it just went there. Tuloy-tuloy na siya na oo nga, no, nasa tabi ko lang pala yung true love ko or nasa tabi ko lang talaga yung forever ko. Kung saan-saan pa ako tumitingin, nandiyan lang pala siya. So, pero kasi, di ba parang minsan pag sinabi mo, there's some tinge of awkwardness. Kasi syempre, di ba parang, bagets pa lang ako, kilala ko na to. Or di ba, friend ito nung brother ko or yung mga ganyan. So, wala naman na awkward sa inyo, obviously. Wala na, kasi matanda na kami. He's 33 and I'm 31. So parang niisip namin, bakit nga ba hindi tayo? Bigla naging mature na yung usapan. Ang tagal na natin magkakilala. We both like each other ever since. The friend zone lang tayo. At saka yung family nyo, no, parang ingrained na sa isa't isa. Yeah. Kasi siya yung tipong papasok sa house, kukuha ng pagkain sa ref, okay lang. Oo. So wala nang kumbaga wala nang adjustment period. Nothing. And there's no secret sa amin kasi he's part of the family. So he saw everything I went through, my brother, my mom, my dad, alam niya lahat. So nung naging kami, kulang na lang yung mom and dad ko talagang parang magtatalon sa tuwa. Oo, ganon. As in, legit ganon. Sobrang tuwan-tuwa sila. Kasi bata pa lang kami na yung pinagsasamang dalawa. Ng parents ko and parents niya.
Yun. Oo. Pero alam mo ang ganda, no? Kasi the way I see it, parang prepare talaga kayo ni God for each Yes. other. I mean, Yes. to be with other people, to Yes. explore, 'di ba? Pero ang maganda nun is parang pagbalik nyo, uuwi you came home to each other pa rin. Yes. Actually, yun nga yun eh. He is my home. No. So, nung kasama ko na siya, I felt at peace. I'm not thinking of anything. Walang selos, walang questions. Mm-mm. Ito na yun. This is where I belong talaga. Pero I think it also took years for us to know each other kasi 'di ba ang dami naming ups and downs, Yes. friend zone, nakita ko siya with another girl, nakita niya ako with another guy. So, May selosan daw ba noon nung mga panahon na yon? May mga palihim na selos? siguro oo. Kaya siguro it was awkward for me. Mm-mm. Oo naman, syempre. Pero siya, happy naman ako for him nung he was in a relationship. Charot. Ganun Correct. talaga. Okay. Or, pero happy din ako kasi syempre may boyfriend ako. Alam mo Oo. yun, ganun. Oo. Ang nga lang doon, lahat ng boyfriend ko kilala niya, naging friends niya. So, tama ka din sa sinabi mo, Nelson, na parang it was God's way to prepare us for each other. Mm. And now, 'di ba, parang even 'di ba as a mother, 'di ba parang I'm sure yung adjustment na dapat ginagawa mo sa sa partner mo nakafocus na kayo talaga sa as parents, 'di ba? Yes. And parehas kami sobrang ine-enjoy yung journey as parents talaga. Yun yung okay kasi nagkakaintindihan na kami sa part of being partners. Mm. Wala na kaming kailangan pag-usapan pa. So, hindi siya sumasapaw sa priorities namin. So, which is Nagkaaway pa kayo? Oo naman. Pero yung away namin is very, miss kita, gano'n. Oh, Yung arte away, ganon. parte away lang. I mean, alam niya na what will please you, what will make you feel sad, what can anger you, 'di ba? Parang and vice versa. Totoo. And he knows my work eh. He knows my job. Alam niya yung ginagawa ko ever since. So, hindi rin siya yung tipong magsiselos, yung sa oras ng taping. Wala siyang ganun kasi alam niya lahat. Siya pa nga yung nagpo-push sa akin to work. Ay, wow. Uy, Siya bihira yan Bihira Oo, yan. siya yung nagsasabi sa akin na you have to have a sense of normalcy in your life. This is what you do. Do your passion. Alam kong, ganun siya. Actually, ako yung mismong ayoko pa magtrabaho. Gusto ko pa kayo. Pero siya yung nag-push sa akin na I have to go back para meron akong sarili kong identity. Oo. And this is what you love doing di ba? Yes. So I'm so grateful for him kasi siya minsan yung naiiwan sa bahay. Pag-o-off siya para alagaan yung anak namin. Even if mayaya, kasi gusto namin, isa sa amin nandito sa house. Isa sa inyong hands-on. Oo, isa sa amin yung hands-on. And he's ready to sacrifice that para lang mag-excel ako and to grab the opportunities that is offered to me. So, alam mo, nakakatawa, Win, na parang nabanggit mo kanina, na parang you're at peace. Kasi, di ba, alam mo, may nagsabi sa akin yan before na parang, yung if you found a partner na in love ka, hindi pa yon. Kasi pag nakita mo yung partner na at peace ka na, yung parang alam mo, calm seas, calm water, ganon, yung parang banayad na, wala nang kasi 'di ba nung bata-bata tayo, pag in love tayo, 'di ba, parang wild, ganon. Oo. Actually, gusto ko nga sabihin, if kilig-kilig ka pa, feeling ko hindi pa yun. 'Di ba? I mean, may kilig din naman ngayon. May kilig, pero hindi yung parang, alam mo yung pag yung every night gusto mo siyang kausap, gusto mo siyang text, gusto mo siyang makita. Feeling ko hindi pa yon. Doon ko na-realize na, kasi pag ganun, di ba, gusto mo updated ka palagi, nasan siya, anong ginagawa niya, or mini-message ka. Eto baliktad. Kasi nga, secured ako. Sabi niya lang sa akin na aalis siya, hindi na ako nagtatanong. Aatay na lang namin na mag-update sa isa't isa. So parang ako, so ito pala yung love, ito pala yon. Yung hindi ka natatakot. Wala kang doubt. Alam mo, as you were saying that, I can sense a lot of maturity. Oh, thank you. Parang, alam mo yung, ang sarap mong kausap, parang there's so much knowledge that you can impart.
Yun, I think that, ang pangit pakinggan, no? Feeling ko naman tanda ko. That comes with age. Nakakatawag that comes with age. Di ba? I mean, totoo din naman kasi, di ba? Pero, di Oo. ba? I feel like I put myself into a lot of situations in life that I didn't hold back. Na now, ang dami kong natutunan sa sarili ko. Na alam ko na yung gagawin ko. And pag may nagtanong sa akin, pwede kong i-share. Kasi I've learned from mistakes. Alam ko na sa love, sa life, sa career. And yun nga, ngayon parang kahit anong itanong mo sa akin, kaya ko nang i-import kasi napagdaanan ko lahat. Naranasan ko na patalo, na, di ba, kita ng buong Pilipinas. Naranasan ko ng manalo. And siguro, yun nga, naging nag-fail yung ibang love life mo. Fail yung pero ibang yung love life. Oo, Yeah, pero nakita naman ng tao kung paano ka naging masaya na talaga at sobrang at peace. Siguro I'm just really true to people. What they see is what they get talaga. And when they ask me, wala na. Hindi naman showbiz yung laging sagot ko. Feeling ko kasi wala nang halong ganun ever since. So ang hirap kasi maging showbiz. Ang hirap i-maintain nung ganong character. Oo. Kasi kaya makalimutan mo yung sarili mong kwento. Iba yung masabi mo. Well, hindi kasi siguro ang feeling ko genetic din yan eh. Kasi yung nanay at saka tatay mo, hindi rin mahilig magtago. Oo. I mean, yun. Yeah, oo. Minsan nga, Nelson, nasasabi ko pag ini-interview ko, bakit niyo ako ini-interview? Wala akong anything interesting na sasabihin. Wala akong issue. Gusto ko sabihin. So, minsan, nahihiya ako magpa-interview kasi wala akong ma-share. Pero ngayon, marami ka nang ma-share. Yes. Siguro ngayon, I'm at my happiest. More than nung nanalo ako. Feeling ko, ito talaga yung pinakamasaya. I'm living my life talaga, truly. The best. Would you say this is your dream life? Oh, yes. Being a mother. Now, being with a friend. Yes, being a friend. Being with a friend. Best friend. I can say best friend. Yes. Diba? And yung work ko, thank God na na-align sa pagiging nanay ko. Hindi ako kailangan magmadali. Sobrang grateful ako that I'm part of Bulaga kasi may time ako sa anak ko. Di ba tinanong kita nun, kailan ka magsiserye? So, ang tagal nung sagot mo na parang, hindi ko alam. Hindi ko alam. Actually, soon magkakaroon. Pero I'm still grateful na sakto pa rin siya sa scheduling na ibibigay sa akin. So, I'm just living the life. I mean, that I really wanted to have. So, I'm thankful for that. Alam mo, 24 Oras did a couple of stories about you nung naging nanay ka na. And, di ba, I mean, hindi naman siguro sikreto na na talagang challenge maging nanay. Oh yeah. Hanggang ngayon, hindi ka pa rin adjusted. Adjusted naman, pero may mom guilt pa rin ako. Kasi syempre, my daughter is learning. She's 1 already and she's very active. Yung tipong narinig ko na lang siya mag 1, 2, 3, ABC, na I didn't hear it first. Yung may mga ganong guilt ako, na parang sana nakita ko siyang, she loves to dance eh. So minsan nakita ko na lang siya sa CCTV, yung sumasayaw talaga. And parang ako, gusto ko nasa tabi niya ako. But I have to be at work. Mom guilt na minsan, ayoko nang pumunta sa work kasi nagigilty na ako, baka yung anak ko hinahanap ako. Ano naman si Luna ngayon, kasi I let her watch Eat Bulaga every day. Siya rin ang naghahatid sa akin sa car. So minsan, bye mama, see you later. So may routine na. Oo. Well, I'm sure it breaks your heart pag sinabi niyang bye mama. Oo, marunong na magbabay, kailangan sumama siya eh. Habol ka sa akin. Pero ang nakakatawa lang kay Lu kasi we talk, tapos naiintindihan niya, alam niya nasa Eat Bulaga ako. I feel like she sees me kasi every day on TV. Feeling niya, nandun lang din ako, tapos kausap ko siya lagi sa Messenger pag hindi pa salang kami, ganyan. So, yun lang talaga is yung time ko. Totoo talaga yung ang bilis niyang lumaki. Grabe pala siya magsalita na, nakakausap mo na siya. And I just wish I was there sa firsts niya. Doon mo may isip na parang, can we just stop time for a second? Stare at
these kids. I think that's the most expensive commodity. Yes. Kaya Time. nga, I think never mawawala yung mom guilt. Lalo na I'm also, working. Mhm. Diba? So, pag nakita ko yung anak ko, minsan tuloy-tuloy kami, may taping, ganyan. Parang feeling ko lumaki siya talaga bigla. Mm. Time na umiiyak ako kasi sabi ko, I'm really sorry anak na I wasn't here beside you. Hindi ka ng factor. So, How do you battle mom guilt? Kasi alam mo, yung mga kaibigan ko si MJ Marfori, si Aubrey Carapel, those are moms na talagang as much as possible gusto nilang maging hands-on. And I can really see, on a day-to-day basis kung paano sila mag-guilty. Yes. I don't know how, hanggang ngayon, I'm still thinking of how I can, battle with that. Mm-mm. Kasi it still gets the most out of me. I have to be honest, hindi ko pa rin siya talaga alam kung paano i-balance out. There's no rule book no? There's no rule book. No. So, No. till now, hindi ko alam. May iyak na lang ako or nasa CCTV lang ako noon. Naawa naman ako as you were describing it. I was playing it in my mind na parang naawa ako na nanonood ka lang sa CCTV. Alam yan nila Cassie, alam yan nila Kuya Pao. Nakikita nila ako when I eat lunch or breakfast sa Eat Bulaga. My phone is on with her. Si Luna. So, hindi ko alam kung paano yan. Parang forever na yun nandun hanggang sa paglaki niya siguro. Feeling ko. I think. Di ba, sabi nga nila, hindi naman talaga tumatanda ang bata sa paningin ng isang nanay. Oo. Gusto ko nga siyang, tapos yung titignan ko yung mga photos niya, ang liit-liit pa niya. Oh. Totoo yun. Hindi ko alam paano nagagawa ng mga ibang moms. Pero feeling ko when I talk to other moms, they will still say the same thing na they're still battling with that as well. Oh yeah, I think oo. Kasi sabi ko nga sa iyo, yung mga close friends ko na nanay, naramdaman mo talaga. Like parang if they're not saying it, you can actually feel it. Na parang every time you talk about their kids, yung kumbaga, nasa forefront yung guilt na parang, why am I not there? Parang, why am I doing this? Hindi mo naman pwedeng pakawalan yung trabaho mo because it's also part of you. Exactly. It's also one For your facet mental of health you. also. Hindi naman, oo. Ngayon, naiintindihan ko na yung sinasabi ng mom ko and dad ko na parang, sana maliit na lang kayo, sana hindi na kayo lumaki. Yung gano'n. Now, I'm scared because when my dad tells me na parang, tinan nyo, iiwan nyo din ako, iniwan nyo ako. So now I understand why my dad, kasi yung dad ko till now, ganun siya na parang namimiss niya kami nung bata kami. So now, hanggang ngayon, daddy ko ganun. So hanggang ilang taon na siya, di ba? We're 30 plus and still like that. So I have that, guilt and natatakot ako na, oh no, Luna, please don't tell that to me when you grow up. Parang it's break my heart. So ngayon pa lang, kumbaga, kinakausap mo na. Oo, talagang, i-remind ko, stay with mama, don't leave. So gets ko na kung bakit ganun sila. Oo. But, you still have a lot of years to enjoy. Kasi, bata pa yan eh. One pa lang siya, naiisip ko na paano pag nagpakasal na siya, paano? Oh my God. Ang bilis Pero hindi, clingy pa sa'yo yan. Yes. And alam mo, ang swerte nga ng ibang moms, di ba, na parang kahit teenager na yung mga anak nila, clingy pa rin sa kanila. Pero may mga kasi, di ba, yung iba, pagdating ng teenage years, umpisa na sila to live. Kumbaga, yung I want to build a life of my own agad. I don't wanna think about it. Ang hirap. Ang hirap. I love being a mom, pero it breaks my heart yung mga ganong situation na, I know, even if she's just one, diba? Ang bilis ng panahon. Hindi mo alam, pag blink mo, may boyfriend na siya. Alam mo yung ganon. True. So, yun nga, I just want to make the most. Pero, remind mo na kay Tawin one pa lang yung anak mo. Oo nga, Yun pala, pag mommy, tas babae yung anak. Grabe, iba yung fear. Pero, yun nga, one pa lang siya, kaya sa akin mo na siya. Niyakapin ko. Win, of course, syempre, nasabi ko nga, we were so proud of you. Sinalubong pa kita sa airport noon when you brought home the crown.
Is that a life na kumbaga nilagay mo na sa shelf o sa tingin mo pwede ka pang sumali in the future, knowing na syempre 'di ba yung mga pageants ngayon nagiging parang nag-ease up when it comes to the requirements? Oo nga. Alam mo, kasi ang sarap sumali, ang sarap bumalik sa stage, Mhm. 'di ba? Pero if priority-wise, parang ang hirap din na sasali ako tapos may anak ako and I love my job and I have to sacrifice everything again. Mhm. Mhm. Happy na yun. So siguro for now, I don't see myself joining. Kasi nga 'di ba wala nang age limit, pwede na rin. Oo. Mhm. Anong masasabi mo doon na parang tinanggal na yung age limit? Ako syempre okay sa akin. Di ba? Mhm. Pero sana merong certain, wag naman yung yung age limit. Sana may sabihin sila specific age. We at 40, Mhm. diba? Mhm. Kasi baka mamaya ma-blow out of proportion. I don't know kung Oo. depende sa pagkaintindi ng mga tao, diba? Oo. Pero I feel like now they understand din kung ano talaga ang babae na binibigyan ng opportunity to join again. Kasi even if you're 35 or 36, Mhm. iba yung maturity ng ganong babae eh. Ang daming may impart sa stage ng pageantry, di ba? Like what you said, it comes with age. Kung ano Mhm. yung tanong sa kanya, baka iba yung sasabihin niya na pwede talagang makinig yung mga tao and yung pinagdaanan niya. I mean, 18 years old na babae, marami rin pwedeng pagdaanan. Pero, Oo. di ba, hindi Pero pa natin when it comes to experience kasi, marami nang napagdaanan. And then how much more yung hindi lang sa age. Pwedeng, kasi ngayon, di ba, pwede nang sumali even yung mga nanay na. Yes. Ako excited ako kasi, di ba yung Miss Universe Philippines may moms na rin na sumali? Yes. Mm-mm. Oo. So, it was really exciting to watch for me. And, syempre, pro ako doon kasi mommy ako. May Mm-mm. times din na sana yung dream na yon hindi pa na siya shatter, pwede akong sumali, which is nice. Mhm. Oo. Mhm. So, pero as for me, I don't know if I'm gonna join. I don't know. Hindi ko pa siya, it's not on top of my head. Kaya lang ito si Michelle, tinag pa ako sa... Siyempre, na-excite na din naman ako. Pero Oo. napag-ipan ko But parang, do you see yourself joining siguro in the future? I want to. Maybe. In the future, not now. Siguro. Kung malaki-laki na yung anak ko, di ba? Kung, well, I'm saying that now. I don't know. Few years Baka from next now. year, di ba? Or 2 years I from don't now. know. Oo, I Oo. don't know. Kasi, Hindi natin masabi. ang nasa isip ko ngayon, wala naman na mawawala sa akin. Yeah. Mm-mm. Wala naman mawawala sa akin because I'm happy where I am. I have a daughter. I love, my family is okay na. Nakamit ko na yung crown ng, international. Na in-aspire mo, totoo. Oo. Ito, Win, controversial to. Inallow nila yung mga transgender to join Miss Universe, to be specific about it. Anong masasabi mo doon? Alam mo, kasi before, I said parang, hindi ako okay doon. Sinabi ko before, I think 2017 din yung sinabi ko. Pero now kasi, I think I have to admit to what I said na mali din yun kasi I wasn't really sure pa sa mga nangyayari. Hindi ko pinag-aralan lahat na nangyayari. Mm-mm. When I educated myself sa lahat na LGBTQ, IA+, everything, actually, I'm okay with it now. Mm-hmm. I'm really okay with it. Inclusivity and everything. They're women eh. They're proud women and they're given that chance to join, then why not? Diba? Oh, that's true. That is true. Ito, ano ang opinion mo sa pagtanggal ng swimsuit competition sa mga pageants? Kasi I think narinig ko yung sinabi ni Tia, ang swimsuit competition kasi is for, to show na you're physically prepared, that you're physically fit. Uy, yung preparedness na yan, pinaghahandaan niya ng ilang buwan ha. In fact, for some taon ha.
It's really Oo. something that you can really brag about. Kasi Exactly. hindi ka naman pinanganak na gano'n na eh, di Oo, ba? oo. I think actually torn ako dyan eh. Torn Mm. ako doon. Pero kasi there are some people talaga that, ang sad kasi that some people really objectify women, lalo na pag naka-swimsuit. Naka-swimsuit. Iba Totoo kasi. yan. Totoo yan. Pero yung mga ganong tao, dapat ibahin rin nila yung mindset nila. Oo. Kasi di ba pag nakikita nila, I don't know, I'm really torn about it kasi for me, the swimsuit competition is about showing that you are proud of your body, whatever size, whatever build that is. Yun nga, if you prepared for it. Pero I hope they find a way na pwede silang maghanap ng ibang segment for that. Maybe sportswear, di ba? Yes. Para lang makita na you really prepared for the pageant. So, Nakakatuwa na yung the way we view pageants now iba na from as compared to so many years ago, 'di ba? Like sabi mo nga mas pro women na ngayon yung mga pageants. Yes. Siguro kasi hindi na rin ngayon kasi you have to really be as, good speaker and you have to have the advocacy. Na hindi lang katawan, 'di ba? Hindi lang katawan eh. Hindi lang katawan yun eh. So, okay lang yung pag-evolve ng pageantry ngayon kasi makikita mo na talaga yung mga girls. Talagang, yung advocacy talaga nila pinupush nila. Which is, ang sarap panoorin talaga. Pag ako nanonood ng pageant ngayon, yun yung inaabangan ko eh. Kung ano pa na nila i-explain. Kung alam ba nila yung sinasabi nila. So, it's all about, yun nga, hindi na yan yung physical talaga. Hindi na lang. Beauty and 'di ba, beauty inside out talagang ipinapakita mo talaga eh. Ikaw ba pag dumating ang panahon, papayag ka sumali ng si Luna ng pageant? Oh my gosh. Since pinangungunahan naman na natin kanina pa eh. Oo, if she wants to, yes, pero kailangan ko siyang kausapin mabuti kasi iba ang pageantry world eh. They will judge you talaga every angle, kahit lahat. Alam mo, yung tingin ko nga dyan, kung di matibay yung loob mo, wala. Kasi, di ba, iba yung, pag artista ka kasi, di ba, parang, gagawa ka lang ng pelikula or gagawa ka ng serye and papanoorin ka, and then, they gossip about you on the side or pag-uusapan ka nila, and that's it. Pero ito, tatayo ka, and di ba, parang, bukod doon sa judges, mas marami pang nanonood sa ginajudge ka. Oo, totoo yun. Na parang, syempre, pag nag-pageant ka, lahat itsura mo, pananalita mo, paano ka maglakad, paano ka manamit, yung makeup mo, yung buhok mo. So, parang nakakatakot. If hindi ka buong buo na sumali ng pageant, I don't think it's for you. Kasi talagang ang hirap pagdaanan yan. So, if Luna decides to join, I have to talk to her first. And talagang, I'm sure marami kang mai-impart dyan. Yeah. Malay mo, pine-prepare ka, katulad dun sa love life mo, pine-prepare ka rin para maging trainer ni Luna. Oh my gosh! Pero it goes up to everyone who wants to join pageantry. Dapat 110% ready ka for anything na itapon sa'yo. Yes. Win, I always end my podcast with turning the tables around na ikaw naman yung magtatanong sa akin. Kahit anong pumasok sa isip mo. I think my only question is, are you happy and are you at peace now? Ito, time and again, parati ko sinasabi ito, like parang, I'm at peace now. Sa lahat ng aspeto ng buhay ko. Yes. Kasi parang, the pandemic taught me a lot. Actually, pre-pandemic, nararamdaman ko na that there was a yearning to find peace. Yes. Hindi lang sa love life, hindi lang sa, even sa side ng family, sa trabaho. Kasi parang, yun yung ina-aspire ko na eh. And then, the pandemic happened. Kaya ang dami-dami kong natutunan. Ang dami kong we-need out na tao sa buhay ko. Kasi alam mo, mahirap yun eh. Kasi di ba parang, if you're really aspiring for peace, tapos may mga tao pa rin na well, so to speak, nega,
Yes. Hindi mo maano yun eh. Hindi mo makukuha yun eh. Kailangan, So, oo, inano ko na. And then, ngayon, I'm left with just a handful of people na talagang malapit sa akin. Even yung, alam mo, even yung mga artista na, kasi kayo ang tingin ko sa inyo office mates eh. yes. Even yung mga artista na hindi ko masyadong gusto, like, iniiwasan ko sila. Yes. Kasi di ba parang pag hindi na talaga kung hindi na talaga mapigilan na kailangan ko talagang mag-interviewin, I'll just do my job. 'Di ba? Pero para sabihin mo yung makipagkaibigan pa, makipagkwentuhan pa, hindi ko na ginagawa. Kasi wala na ako dun sa age ng plastikan. Tama! Di Gusto mo ba? yun? You don't need the unnecessary negativity. Go. Oo, kasi Yan. 'di ba parang mas itutulog ko na lang kaysa makipagplastikan ako sa hindi ko gusto. Totoo yun. Tsaka 'di ba parang yung sarili mo, kilala mo yung sarili mo, alam mo kung nakikipagplastikan ka lang. Good for you. Mm. Good for you. Ang hirap. Ang hirap kaya hindi mo naman natutunan yan overnight, 'di ba? Hindi mo yan Oo. yung parang bigla na lang darating sa matututunan mo rin yan. At saka parang yung if there's that inner thing, inner voice that tells you to go towards this direction, to it. Kasi yun ang peace. That's the hardest part, but you have to put yourself first. So, Oo. Tsaka 'di ba, ang dami mo ring isasakripisyo. Hindi mo rin naman kasi alam kung pag pinakawalan ko ba to or pag iniwanan ko to or pag ganito magiging maayos ba lahat. Hindi mo rin, wala rin kasiguraduhan eh. Pero one thing is for sure, I always believe that our conscience is the voice of God. So, kung ano yung sinasabi ng konsensya mo, do it. yes. Ang sarap nun. Thank you for Oo. reminding me that. Si David Foster, parati niyang sinasabi na at a certain age, iniisip niya, ang bilang niya pakonti ng pakonti, na parang ilang Christmases na lang ako meron. Hindi niya na binibilang na, 25 Christmas na ang ako meron sa buhay ko. Ang iniisip niya parang, siguro pakonti na lang ng pakonti yung birthday ko, pakonti na lang ng pakonti yung Christmas ko. So parang, why spend it on people or on things that will not make you happy and at peace? Yes. And it's so nice, I'm so happy, Win, that you have found your peace. At sabi ko nga, this really merits a podcast session kasi I'm sure marami ang makaka-relate and I'm sure maraming matututo dun sa storya mo. Win, thank you very much for sharing your story with us. Thank you, thank you, thank you. Thank you. Thank you. Oy, stay in love and stay at peace.